Magandang umaga po sa ating lahat. Siyempre, kay Mayor Vico Soto. Kanina, nandito na nagsalita na si Congressman Roman Romulo, no? Meron lang yata meeting, kaya po nagmamadali. At siyempre sa ating mga councilors dito, Councilor Simon, Sino Councilor Andrew Bulan, Councilor Maro Marquez. Dito rin yung dating representative ni Tita Cory Rumulo, si Boy, at yung dating ng kagawad, si Warren Vincent, ang mga kasama natin sa barangay. May sakit yata si Kap, kaya gusto ko natin ngayon umaga. No, pero siyempre kay Father Melvin, sa ating lahat, sa Bukluran, no, sa mga homeowners association na business po natin. Salamat po sa inyong pagdating ngayong umaga. Napakaganda na ng inyong lugar. Ano, laki yun ng improvement, no? Palakpakan natin yung engineering natin, no? Muli kami napunta dito, medyo baku-baku pa yung daan at hindi maganda lakaran. Ngayon talagang napakaganda. So sana panatilihin natin, alagaan natin po itong ating lugar. Higit sa lahat, yung kalinisan, no? Ulitin ko, dito nga, ang dami naman namin nakikita sa snake na ano. Ang problema natin paborito, no? Dumi ng aso, At saka, pero ano nyo, meron po ko nakabasa dito sa installation ng dry standpipe sa ROTC Putol, sa Adja Compound, Bukluran, Plasma Drive. Tapos meron pa dito Purok Matay. Ano yun? Bakit gano'n yung pangalan nun? Victor Abirion. Bakit Purok Matay? Siguro, ako meron na pakiusap sa barangay. Pwede ba palitan niyo yung pangalan ng purok na ito? Dahil ang pangit. Purok Matay. Alam niyo ba kung saan yun? Sa kabila? Pinagulat ako ba't may Matay dito? Matay pala. Anyway, ulitin ko po yung ating lugar, kailangan po natin kailangan natin manatiling malinis, no? Kailangan po maayos, maganda. Katulad po ng nababanggit ko palagi sa ating mga talumpati na itong aming samahan po under the leadership of Mayor Vico, under the leadership of Congressman Roman Romulo, at sa inyong City Council, lahat po ng mga pagbabago na ginagawa namin po sa Rodriguez City Hall ay mapapabaliwala lang kung hindi po namin kaisa ang ating mamamayan. Ang ating Barangay Rosario, isa sa pinakamalaki, no, dito sa Pasig. No? 50,000 voters, more than 100,000 po ang nakatira ditong residente. Ilan ba ang empleyado ng barangay? Wala pera 500, 400, o 300. Isipin nyo, 300 lang po ang barangay. 300 lang ang barangay, yung empleyado. Pati ba naman dumi ng aso nyo, sila pa mag-wawalis. Kawawa naman barangay natin. Hindi po natin pwede iasa sa ating pamahalaan. No? At ito, siguro, I will also take this opportunity kasi ngayon malapit na naman ang eleksyon. Nagkalat po ang ayuda. No? Nagkakalat po ang ayuda. Wala naman po problema sa ayuda. No? Ang ayuda, sabi ko nga, blessing din po yan, di ba? Pero tandaan po natin, wala pa akong kilalang tao o pamilya na gumanda ang buhay dahil sa ayuda. Okay? Ba't ko po binabanggit ito? Dahil siyempre, lahat po ng mga pagbabago, unang-una yung pagbabago na tinutungtungan po namin ay ang pundasyon ng isang malinis na pamahalaan. Good government. Good governance. Ano po ibig sabihin nun? Pag malinis po ang pamahalaan, hindi magnanakaw yung mga leader, mas maraming biyaya ang nabibigay at nabababa sa tao. Bigyan ko yung example, itong drainage natin, itong bagong gawa ninyong pathway na to, no? Sa haba po nito at sa lalim po ng ginawa na drainage dito, 1.3 million lang inabot ko. Pero kung ito sa dating gawin, malamang to mga 4-5 milyon. Ngayon isipin nyo, kung 1.3, kung dati nagnanakaw 5 milyon, more than 60% na pupunta sa korupsyon. So imbes na makapagpagawa tayo ng 4 na ganito, isa lang. Yun po yung problema, di ba? At saka alam nyo naman nung araw, di ba? Ang gawin. Hindi lang naman dito sa Pasig, sa buong Pilipinas. Ito ang dahilan ba't naghihirap ang bayan natin. Kung dati may pera, sabihin mo sa 100,000, yung 30% kinukuha ng mayor.
Kasi sabihin ng Vice Mayor, meron pala si Mayor, dapat meron din ako. Mangungurot din yung accountant. Ito po totoo. Nakita ko ngayon ng barangay, meron din pala yung mga nandyan. Dapat meron din ang barangay. Ito po ang gawain ng buong Pilipinas. Pero kayo, maging proud tayo dito sa Pasig dahil sa Pasig kakaiba. Wala pong ganyan. Hindi proud po nawawala. Yung mayaman na ating lungsod. Nung congressman po ako noong 2004, 2.8 billion ang income. Nung naging mayor si Mayor Vico 2019, naging 10 billion. Hindi. Pero minana niya na yun. Bimaman. Pero 15 years yun ha. 15 taon po yan. 2004 to 2019. Ilang taon na Mayor Vico ngayon? Di ba 5 years pa lang? O in 5 years, ano yung magkano? Nag-pandemya pa tayong 3 taon. Yung ibang bayan, ibang lungsod, bumagsak ang koleksyon. Dito sa Pasig, tumaas. Mula 2019 to 2022, sa gitna ng pandemya, umakit pa ang koleksyon ng Pasig, naging 13.5 billion. Ngayon, alam niyo magkano income ng Pasig? Itong taon na to, ang budget po ng Pasig, 2025. 22.4 billion. Bakit po mayaman ang ating lungsod? Dahil nga nakatindig kami sa isang pamalang malinis. Kaya po importante, maganda ang pagpapatakbo at higit dyan, hindi ninunakaw ang pera. So sa dami yung ngayon ng pondo natin, mas marami po tayong bibigay ng programa para sa senior citizens natin, sa ating mga solo parent, pati sa ating PWD, iba't ibang sektor po sa atin, ang ating education. Number 1. Bakit ang edukasyon? Hindi katulad ng ayuda, ngayon meron, bukas wala na. Ang edukasyon, pag pinag-aral niyo mga anak, habang buhay nilang gitgitan. Tama? O ito na lang yung kwento ko, yung Pag-asa Scholarship Program na lang po natin. Ang Pag-asa Scholarship Program natin, ito po ay nagbibigay ng pagkakataon makapagtapos ang inyong mga anak ng college, hindi po sa public school, sa private school. So, isipin natin dati mag-aaral ka, papasok ka, apply ka sa PLP. PLP libre na ho yan. 100%. Dati may binabayaran, ngayon libre na ho yan. Under din ng batas ni Congressman Roman Romulo yan. No? Tapos, panahon ni Mayor Vico, 100% may allowances pa binibigay sa ating mga estudyante sa PLP. Ito ang problema. 8,000 graduates po tayo sa buong Pasig ng public school, sa senior high school. 1,300 lang kaya ang capacity ng ating PLP. So marami sa ating kabataan di nakakapag-aral ng college. Ito po ang dahilan bakit dumadaming mahirap sa ating lungsod. Hindi sila nabibigyan ng pagkakataon makapagtapos ng mas mataas na edukasyon. Kaya ang ginagawa natin ngayon dahil dumami po ang yaman ng bayan, paaralin namin yung hindi pinakamatatalino, pero yung gusto magpursige, gusto magtiyaga, at yung talaga galing sa mga pamilyang mahihirap. Para sa ganun, maputol na natin yung siguro ng kahirapan dito sa ating lungsod. So isipin po ninyo, ang Pasig Catholic College, ang Arellano University, at ngayon nag-apply na po ang National University sa East Ortigas. Yung mga anak po ninyo, kung ngayon palang turuan nyo na, anak, mag-aral ka mag-nursing. Bakit? Dahil dito sa Pasig pa lang, may shortage tayo sa nurse. Sa buong Pilipinas, shortage. Dahil yung mga nurse natin nag-abroad. Ang mga engineers po natin, nag-aalis natin, nasa Middle East ngayon. Bakit? Ang Dubai, nagbabayad ng mga engineer 200,000 a month. Ang accountants natin, shortage din. Sa Bahrain, kinukuha nila 150,000 a month ang sweldo ng mga accountants. Makapagtapos lang po yung mga anak ninyo. Magbabago ang buhay ng Pasigueño. Pero kailangan po magtsaga ang mga anak ninyo. Kaya katulad po yung inuna kong diskusyon kanina, yung dumi ng aso, yan po ay responsibilidad din natin. Hindi natin pwede i-asa lahat sa pamahalaan. Ang tulong po nandyan. Pero dapat ang tao, makisama at makisa. No? So, kung ngayon pa lang, magkakaroon po tayo ng disiplina. Ngayon pa lang, magkakaroon tayo ng pagmamahalan sa bawat isa. Magkakaroon tayo ng respetuhan sa bawat isa. Hindi natin papayagan magdumi yung aso. Hindi natin papayagan na yung anak natin magtatapon ng basura sa mga drainage natin. Pero tuturuan din natin sila magkaroon ng hindi lang disiplina, pero yung mangarap na makapag-aral, makapagtapos ako. Habang nandito po kami, tutulungan namin talaga ang bawat pamilya magkaroon ng makapagtapos ng kolehiyo dahil ito lang po ang tanging paraan para gumanda ang buhay ng Pasigueño. Walang shortcut.
22 billion, mayaman nga ang Pasig. O sabi ko nga, 22 billion. Alam niyo ba kung ilan na ang Pasigenyo ngayon? 1 million. O sabihin natin, sara natin pamahalaan natin. Hati-hati na lang tayo sa 22 billion. Papayag kayo? O divide 22 billion by 1 million. 22,000 lang po yun. Mabubuhay ba kayo ng 22,000 sa isang taon? Hindi eh. Kaya kailangan po natin kumilos, tayo mismo sumagtsaga-tsaga. Mahalin natin ang Pasig at pangako po namin, ang Pasig lalo kayong mamahalin. Muli po, magandang umaga, mabuhay po ang Barangay Rosario. Maraming salamat po, Vice Mayor Dodot Jaworski. Ngayon po ay pakinggan po natin ang mensahe ng ating butihing Mayor, Mayor Vico Soto. Magandang po tayo. Magandang umaga sa ating lahat. Good morning! May energy pa po tayo. Yung mga nakatayo po sa likod, okay pa ba kayo dyan? Kuya Chuk, mainit na dyan? Anong oras na ba? Si Kong Roman, una na pong bumati sa inyo kanina. Nakita niyo po si Congressman kanina. Nabutan niyo po siya. Bukod sa medyo nahuli kami ni Vice dahil galing po kaming offline kaayusan sa Hubson, ay meron din pong meeting si Kong. Kaya medyo nagmamadali po, hindi kami nag-abot. Pero at least narinig niyo po yung mensahe niya kanina. At narinig na rin po natin ang mensahe ng ating Vice Mayor. Sana hindi lang po napakinggan, kundi ay sa puso po natin ang kanyang mensahe po sa atin na napakaganda. At dahil po baka naarawan na po yung mga nasa likod dahil magtatanghali na po yata. Ikaw ate, okay lang kasi nasa tent ko. Sila baka mainitan na. Kaya iiksihan ko na lang yung mensahe ko. Okay lang po. Gusto niyo habaan ko po yung mensahe? Pasensya na sa mga nakatayo, habaan ko daw yung mensahe ko. Kaya huwag kayong mag-alala. Mga alas 3:30 ng hapon, tapos na po ako magsalita. Alam mo, ang dami pong maganda na nangyayari sa ating lungsod ngayon. At sana ang bawat isa po sa atin dito ay proud maging isang Pasigenyo. Proud po ba tayo na Pasigenyo tayo? Proud lang, huwag mayabang. Huwag po mayabang na Pasigenyo. Proud tayo bilang. Alam mo, meron pong isang pag-aaral na ginawa ang UP NCPAG CLRG, Center for Local and Regional Governance in CLG, sa University of the Philippines. Present po nila sa akin kahapon lamang. Alam niyo, marami pong, pero bago po ikwento yung ilang bahagi ng resulta, nais ko lang pong ipaalala sa bawat isa na kailangan maging maingat po tayo. Alam niyo naman po sa panahon ngayon, lalo na pag malapit ng political season, di ka nga. Pero kahit sa ordinaryong panahon, talagang usong-uso po yung fake news. Usong-uso po yung disinformation. Yung ibang tao, ibang grupo, talagang ginawa na nilang hanap buhay ang paninira at ang pagpipake news. Totoo po yan. Malungkot man sabihin, totoo po yan. Minsan, at expect natin, lalo na pag nag-campaign period na, expect natin yung mga lalabas na balita, halimbawa po, mga survey kunyari, na sa totoo, isang tao lang naman gumawa nun. Alam niyo naman, kahit sa halos lahat tayo dito, may cellphone, di ba? Lahat ng cellphone na yan, madali lang naman mag-edit eh. Maglagay ka lang ng picture, lagay mo 20%. Kahit naman wala naman totoong survey na nangyari, ang dali pong gumawa. Yung iba ang gagawin, kunyari, ito muna, mukhang totoo muna yung mga unang survey na ilalabas. Tapos, pagkalipas ng ilang linggo, kunyari, may trend na nangyayari. Pero iba-invento lang yun. Kaya maging maingat po tayo. Kasi talagang napakadali sa panahon ngayon na magkalat ng hindi katotohanan. Pero may isa pong totoong survey na ginawa ang UP CLRG. Pinresent po nila sa akin kapwa. Actually, hindi naman sa survey, kundi pag-aaral. Meron po silang 150 na Pasigenyo na kinausap. At random po yung 150 na yun mula sa 30 barangay. Pinag-aralan nila paano i-select para represented tayong lahat. Kaya yung margin of error niya napakababa. Halos talagang sabi nga, 95% yung confidence level po niyan.
Doon po sa survey na ito, tuwa po ako nung nakita ko po, o doon sa pag-aaral ng CLRG, nakita po na 99% o baka higit pa sa mga Pasigueño ay proud na sila ay taga Pasig City. 99%. Hindi ibig sabihin perfecto ang lungsod natin. Kada purok, kada barangay, kada lugar, may problema, may kailangan tayong ayusin. Sa lahat ng serbisyo natin, ano mo iniisip natin, maganda, hindi maganda, kailangan i-improve pa rin. Kahit malapit na sa perfect, hindi pa rin perfect yan. Walang perfect na tao, walang perfect na gobyerno, walang perfect na serbisyo. Dapat ang bawat isa sa atin ay nagsisikap para mag-improve ng mag-improve ng mag-improve. Tama po, di ba? Dapat lagi tayo nag-improve. Sa personal natin buhay, hanggang sa trabaho natin, hanggang sa pamilya natin, hanggang sa pamahalaan natin, dapat nagsisikap tayo para gumanda at mag-improve at mag-improve. Pero tuwang-tuwa po ako dahil nakita ko na halos lahat, literal na halos lahat ng Pasigueño ay proud na taga Pasig City sila. Kaya talagang nakakatuwa, ano, at nakikita natin yung sinasabing pride ng lungsod ng Pasig. At talaga naman maraming dahilan para maging proud tayo bilang mga Pasigueño. At kasama na po riyan siguro yung mga magandang nangyayari sa ating lungsod. Unahin ko na po, ikwento sa inyo yung improvement dito. Bagamat alam na alam po ninyo dahil tayo po yung nakatira dito. Pero kwento ko na rin po sa inyo kung ano ba eksakto yung ginawa po natin. Siyempre, una po yung road and drainage system natin. Pinagsabay na natin yung inauguration ng ating dry standpipe. Yung sa inauguration natin, sabi nga ni Vice, kahit medyo di naman po sobrang haba. Nasa 130 meters po yung kalsada natin na pinagawa. Pero may mga diniklag po, lagpas doon na 145 meters. Yung length ng drainage mismo na pinagawa ay 114 meters by 0.7 meters po. Isipin niyo po, 1.3 million pesos lang po natin napagawa ito. Medyo mahaba na rin po, more than 100 meters. Less than 1.3. So 1.3 million pesos lang po. Yan po ang patunay. At makikita po natin kahit anong project, kahit yung mga project na 100,000 lang hanggang sa project na bilyon-bilyon, pag tinignan nyo yung mga pricing natin, yung presyohan, yung presyo ng kontrata natin, na bukas po tayo ngayon. Kitang-kita, pwedeng punahin, pwedeng silipin, pwedeng tingnan, pwedeng suriin ng kahit sinong ordinaryong Pasigueño. Kahit hindi Pasigueño, pwede pong tingnan ang mga libro, mga kontrata po natin. Makikita po natin maayos yung presyo kung hindi nagsibabaan pa nga mula 2019. Dahil doon sa mga kinakwento ni Vice, hindi na para ulitin po yung mga kwento niya sa inyo. Ano? Pero dahil po pinilit nating linisin ang ating pamahalaan, muli po, hindi perfecto, pero ang layo na po ng narating natin. Dahil po sa mga pagbabago at reforma na napakilala natin. Average contract price natin noong 2019. Ibig sabihin, pareho yung ipapagawa kumpara sa dati, bumaba ng 30-40%. Ibig sabihin, yung dating napapagawa ng 1 million, noong 2019, napagawa natin ng 600,000 lang. Yung 20 million, nagiging 16-15 million na lang. Kaya, dumami rin yung available na pondo para sa atin. At alam niyo po kung ano yung magandang balita dito? Makita natin, maraming nangyayari sa Pasig, yung mga serbisyong iba, nabanggit ni Vice, pero yung iba, alam niyo naman po kung ano yung mga serbisyo na yan. Marami pong magandang nangyayari, maraming mga program, ang ating lungsod, ang ating lokal na pamahalaan. Pero ang totoo po niyan, dahil biglang lumaki yung pondo ng Pasig, lumaki na nga yung pondo, lumiit pa yung presyo ng mga kontrata. Ibig sabihin, yung buong puwersa ng budget natin na 22 billion, opo, marami tayong natatanggap ng mga serbisyo sa pamahalaan ngayon. Pero ika nga sa wikang English, the best is yet to come. Yung buong puwersa ng ating lokal na pamahalaan, yung buong potential niyan, totoo hindi pa natin nararamdaman. Ganoon naman po, di ba? Magpapakilala tayo ng tunay at makabuluhang pagbabago. Yung pinakamahirap na part po dyan, yung umpisa. Isipin niyo po, magpapagawa kayo ng bahay o ng kalsada. Sa una, pumapangit nga po di ba? Kung gusto mo improve ang bahay mo, o gusto natin improve ang kalsada, gusto natin paggandahin.
Di ba sa unang mga buwan, hindi naman siya maganda kagad eh. Ipapagawa, ayusin, papakilala ng pagbabago. Sa umpisa, magbubungkal ka muna. Kung bahay pinag-uusapan, baka may kailangan kang sirain muna dyan, may titibagin ka dyan. Sa umpisa, sa unang mga buwan, sa totoo, papangit yung bahay mo ng konti. Papangit yung kalsada kasi may works na gagawin. Pero, kailangan pang matagalan tayo mag-isip. Ang ibig ko lang po sabihin, sa mga pagbabagong pinakilala natin, hindi naman po sa umangit, pero sa umpisa, mahirap po talaga. Pero tayo po, mga pasigino, nalagpasan na natin yung mga stage kung saan mahirap magpakilala ng pagbabago. Nalagpasan na natin yun. Nakita natin yung mga serbisyo ngayon. Nasa stage tayo ngayon na nagpapalawak na tayo ng mga serbisyo ng ating pamahalaan. Nalagpasan na natin yung mahirap na part. Naabutan pa tayo ng pandemya habang nagpapakilala tayo ng pagbabago sa ating LGU. Siyempre, siniguro natin na hindi titigil ang mga serbisyo. Dapat tuloy-tuloy. Dapat hindi maramdaman ng tao na nagpapakilala tayo. Dapat tuloy-tuloy, di ba? Pero ngayon po, ito na yung pinaka-exciting part. Ito na yung pinaka-exciting part para maging isang Pasigenyo. Lumalawak yung mga serbisyo, dumadami yung naipapagawa. Magbigay po ako ng ilang halimbawa lang po. Hindi na po lahat kasi kita ko, pinagpapawisan na yung mga bumbero natin na nakatayo sa likod. Yung ating local senior pension na nasimulan po natin noong taong 2022. Meron po bang beneficiaryo dito ng local senior pension natin? May ilan? Ay, medyo marami po pala. Yan po. Bagong programa po yan, di ba? Kasi nakita natin maraming hindi nakasama sa national pension na nangangailangan din. So, sinimulan po natin. Pag magsisimula ka ng bagong programa, siyempre unahin natin yung mga zero po talaga. Walang ibang pagkukuhanan, walang ibang pension. Pero, ngayon po, isipin po natin, 2025 ngayon, less than 3 years pa lang yung programa natin na local senior pension. Pero ngayon po, okay na po sa sanggunian at mag-antay lang tayo ng mga announcement po natin. Isasama na po natin sa local senior pension yung may mga SSS pension na maliit. Ito po yung may mga SS na 4,000 pababa. Na halos lahat po yan. Halos lahat naman po na may pension na SS. 4,000 pababa lang naman po, di ba? Meron po ba dito maikinabang doon sa bago natin? Yan, meron po. Si Tatay, less than 4,000 ng SS. Antayin nyo lang po yung announcement. Inaayos na po namin yung guidelines kung paano. Yan po yung isang halimbawa. So, may programa tayo. Medyo bago pa yung programa. Pero dahil kaya na natin, palalawakin na po natin. I-expand po natin. At sa totoo, hindi na lang po seniors ang bibigyan po ng ganun halaga o yung pension po. I-expand na rin po natin siya. Si Councilor Angelo, alam niya po ito dahil siya po yung nagsusulat po nito. Isasama na rin po natin yung mga persons with disabilities na bedridden. Yung mga hindi na po talaga makapaglakad, hindi po makapagtrabaho, bibigyan na rin po natin sila ng quarterly na konting tulong pinansyal. Ay baka may mga kakilala po tayo. Malapit na rin. Halos magsasabay lang po yung dalawang pag-expand natin na ito. Nabanggit ni Vice yung scholarship. Nagsimula tayo, 11,000-12,000 lang yung scholar. Nagpakilala rin tayo ng mga pagbabago doon. Hindi naging madali yung pagpapakilala ng mga pagbabago. Pagkano ng pag-ayos ng mga requirement, iba pa. Kung 11,000-12,000 noong 2019, ngayon po, nasa 25,000 na ang scholar natin sa lungsod ng Pasig. Kasama po yung Pag-asa Scholarship Program natin na college education, na libre, sagot ng pamahalaan ng tuition sa dalawa ngayon at magiging 3 na private schools natin. And po, dalawang halimbawa lang po, marami pa po akong pwedeng banggitin, pero ang pinaka-importante sa lahat, tama at maayos po yung mga pundasyon natin sa ating lungsod at sa ating lokal na pamahalaan. Mahirap magpakilala ng pagbabago. Narinig niyo naman po kay Vice Mayor kanina kung magkano yung pinag-uusapan natin. Kung para sa 1,000 piso,
Minsan, may nagsasaksakan para sa 1,000 piso. Ano, para sa cellphone, para sa maliit na halaga. Ano pa kaya kung para sa 22 billion pesos? May mga iba po talaga na tumututol sa mga pagbabagong maganda. Yung iba ayaw sa malinis na pamahalaan. Hindi man nila masabi yun ng diretsahan, pero alam naman po natin yun. Alam naman po natin yan. Marami po ako mga kaibigan ko, mga kasama na noong 2019, nung campaign, nung hindi pa ako mayor, sinasabi nila, bukang bibig din nila yung pagbabago. Pero nung naupo na ako, ang gusto pala nila, sila yung maging mga kontraktor. Hindi po pwede yun kasi public bidding tayo. Kung sila yung manalo, sila yung manalo. Pero kung hindi sila, sa totoo, kahit mga kalaban ko, nananalo po sila pag public bidding. Yung mga maraming sinasabing minsan na, sa totoo nananalo din po sila pag sila yung talagang dapat manalo. Sila yung nagkakaroon ng mga kontrata. Kahit kalaban ko, hindi yun naharangan kasi totoo po, tunay, na bukas. Tunay yung mga pagbabagong ginawa. Kaya may mga iba talagang gusto tayong iatras. Gusto tayong umatras, papunta o pabalik yung sa lumang kalakaran. Pero hindi po tayo papayag. Kailangan bantayan natin yung mga pagbabagong na ipakilala natin. Kundi kailangan paigtingin pa natin. Pagandahin pa natin ang ating lokal na pamahalaan. Muntikan ko makalimutang banggitin, baka magalit ang DRMO. Hindi lang po kalsada at drainage ang inaugurate natin ngayon, kundi sinabay na po natin para hindi na kayo paulit-ulit na maistorbo. Yung dry standpipe po natin. Na sana hindi natin siya magamit kailanman, pero mas mabuti na po na safe tayo. Alam naman po natin sa Pasig, yung mga lugar na mahirap i-penetrate pag may sunog, may hirapan yung mga BFP natin, yung mga bumbero natin na pumasok. Kaya ang ginagawa po natin sa mga looban, nagkakabit po tayo nag-install tayo ng mga dry standpipe na kakabit na lang dun yung fire truck, diretso na po yung linya papasok sa inyong mga residential area po natin. So, para ito sa kaligtasan natin. Mamaya, demonstration po yung kabumbero natin. Pero mamaya na po, dito babasa tayo na. Mamaya na po. Thank you sa engineering, thank you sa DRO. Salamat sa mga kasama natin, mga kagawad, sabi ko yung Kapeli. Walang, mag-aasok din ko. Dito po yung mga kagawad natin. Bigatan lang. Ilan ito? Siyempre, ating City Council, Bigatan ng dos. dito po si Councilor Cyber, Councilor Andrew, Councilor Maru, representing Councilor Cory. May karamdaman si Councilor Cory, si Boy. Siyempre, may yung kapit-bahay. Napasaan lang si Sir Warren, no? Hindi naman din lang siya nakatira. Kaya, Ayan. So, maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana ay magtulungan tayo para ma-maintain o pangalagaan po natin yung mga bagong gawa po dito sa inyong lugar. Maraming salamat. God bless po. God bless po sa atin. Maraming salamat po, Mayor Vico Soto. Dadako na po tayo sa ating ribbon cutting ceremony. Nasusundan po ng blessing ni Father Melvin. Tinatawagan po natin yung Homeowners Association.
Ready, one. 1, 2, 3. Congratulations! Maraming salamat po. Dadako po tayo sa ating blessing. Okay. Ay, candles? Okay. Kapila. Okay. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Brothers and sisters, let us, for we have God's work, co-workers, God's building, according to the grace of God given to us, like the wise master builder, and laid down the foundation on the building. But each one must be careful and know how to build upon it. For no one can lay the foundation other than the one who is there, that is namely Jesus Christ. Let our response be, our help is from the Lord. Our help is from the Lord. I lift my eyes toward the mountains, and shall help come to me. My help is from the Lord, who made heaven and earth. Response. Our help is from the Lord. May he not suffer your foot to slip. May he slander not who guards you. Indeed, the neither slumbers nor sleeps, the guardian of Israel. Response. Our help is in the Lord. The Lord is your guardian, the Lord is your shield. He is beside you at your right hand. The hand shall not harm you by day, nor the moon by night. Response. Our help is from the Lord. The Lord will guard you from all evil. He will guard your life. The Lord will guard your coming and your going, both now and forever. Response. Our help is from the Lord. Let us pray. All-powerful and all-merciful Father, you have created all things through your Son, and have made him the unshakable foundation of your kingdom. Through the gift of your eternal wisdom, grant that the undertaking we begin today for your glory and our own well-being may progress day by day to his successful completion. This we ask through Christ our Lord. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us This day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Thank you.